Dumako tayo sa anak ng pangulo, dating pangulo, mga bossing, 'no? Ngumangalngal, umiiyak, mga kababayan, 'no? At sabi dito, oh, si Lord pa din 'to, eh. Sabi ng anak ng dating pangulo, mga bossing, eto, ano, "This is not just about VP Sara. This will not end in their favor," 'no? This is about the will of the Filipino people, mga bossing. This is about sa kagustuhan ng mamamayang Pilipino. Ano po ba kagustuhan ng mamamayang Pilipino? Ano po ba majority na gustong mangyari ng mamamayang Pilipino, mga kababayan? 'Di ho ba? Hmm, iisa-isahin na naman natin 'yan. Ngayon po ang sa nakikita ko, mga bossing, tatlong tatlong grupo, 'no? Tatlong grupo. Grupo ng mga kakamping. Tatanungin niyo pa ba ako kung ano ang gusto ng mga kakamping kay VP Sara? Tingin ko hindi na ho tinatanong 'yan, mga bossing. 'Di ho ba? Gustong ma-impeach ng mga kakamping. Yung mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos at government supporter, pag-isahin na natin. Gustong ma-impeach ang Vice Presidente. So ngayon, majority yun. 'Di ba? Two groups versus one na ayaw ma-impeach ang Vice Presidente. Mga kababayan. Ano sabi dito? "I am appalled and enraged by the desperate and politically motivated effort to railroad the impeachment of Vice President Sara Duterte." May mga katanungan kasi na ayaw sagutin. Merong mga iniimbestigahan. Kung ako ang Vice Presidente, hindi ko kayo bibigyan ng chance na magduda sa akin. Bakit ho, mga kababayan? Kasi sabi ni Tina B, "Pulong, namuka." Bakit ho, mga bossing? Hindi ko kayo bibigyan ng tsansa na magduda sa akin upang sa ganon, buong-buo ang tiwala ninyo sa akin. Hindi ako aabot sa punto na ipapa-impeach nyo ako. Paano ang mangyayari doon? Sasagutin ko lahat yan. No? Total, sinasabi nila, matalino ang Vice Presidente. Total, lagi ho nilang sinasabi na katotohanan ang alam ng Vice Presidente. O bakit hindi ka pumunta doon sa mga pagpapatawag at mismong ikaw ang magpaliwanag? Ano po? Doon sa mga confidential funds, doon sa mga resibo, saan pa? Doon sa mga 250,000 per night na safe house. Tapos dagdagan mo pa nung gigil, nung sambayan ng Pilipino. Marinig yung pagbabanta ng ating Vice Presidente. Ipapaliwanag ko yun. Hindi ako matutulog sa kangkungan at paulit-ulit kong sasabihin, politically motivated to. Ginigipit lang kami nito. Ngayon, sa kampo ng mga DDS, kahit papaano, meron mga konti, no, na nakaintindi. Meron mga nagsabi, bakit nga naman hindi ipaliwanag ng Vice Presidente at paulit-ulit na lang politically motivated, hindi naman ako bobo. Naintindihan ko naman. Naghihintay din ng mga kasagutan nila. Kaya unti-unti po silang nababawasan. Mga boss, unti-unti silang nababawasan. Dahil po diyan, paulit-ulit politically motivated to, no? Ginigipit kami ng mga nakaupo. Sagutin yung mga katanungan. At pag ang mamamayang Pilipino, na-realize nila, oo nga, tama si VP Sara, nagamit naman ng maayos yung pera, baka yan pa ang magtanggol sa inyo. Pero wala po no? Sila,
yung may tigas ng muka na magsabi na transparency dapat. Transparency! Nasaan ang transparency dito sa gobyernong ito? Pero sila ho, ayaw magpaliwanag doon sa mga pondo na ginamit nila. Ano po? Na pondo na ginastos. Tuloy ko. Asa na ba ako? This administration is treading on dangerous ground. Ay, hindi. Iba ang nakikita ko dyan. Ang nakikita ko po, mga kababayan, mas lalong nagiging balanse ang ating bansa. Lalong-lalo na po doon sa mga kababayan nating maliliit, mga bossing. Simula nang naupo ang Pangulong Marcos, mga bossing, yung malalaking tao na ang akala natin mahirap pulihin, mahirap makuha, mahirap papanagutin doon sa mga kasalanan di umanong ginagagawa nila. Sorry, hindi gano'n ang nangyari. Di ba? Ngayon, nagkaroon ng boses, nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng laban yung maliliit nating mga kababayan. Ano po? Nung dati, ang dating Pangulong Duterte, ang nakaupo, Kibuloy, yung may nagreklamo sa kanya, basura, agad. Di ba? Sino ba naman yung magrereklamo sa kanya? Ang nirereklamo si Buloyski, tapos best friend ng dating Pangulo. Ano naman ang laban nun? So ngayon po, mga kababayan, bumabalanse. Yung sinasabi ni Pulongski na nagiging danger daw po o treading on dangerous ground ang ating bansa, parang hindi po. Nagiging patas, nagiging tawag dito, makabayan, makamasa, lahat, mga boss. Yun po ba? Yung magiging danger po doon sa mga lalaking tao, no? Doon sa ang akala nila sila na lang lagi ang masusunod kasi may kapangyarihan at meron silang connection. Ano po? Dito sa gobyerno to, kay Marcos Jr., o yan, presidente natin. Ang nakikita ko ho, bawal dito yung utang na loob. O di ba? Yung kampo ni Buloyski, nandoon. Sila yung nagko-cover nung mga rally ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung sandamakmak talaga ang pumupunta. Porket ba tinutulungan nyo kami doon sa mga kampanya namin? Pagtatakpan ko na si Kibuloy? Haharangan ko na yung mga nagrereklamo para kay Buloyski? Hindi. Di ba? Kaya yung sinasabi, dangerous ground, tingin ko dangerous para doon sa mga malalaking tao na ang iniisip nila hindi sila mapapanagot sa batas dahil malaki ang kanilang kapangyarihan. Yun mga bossing. This is not just about BP Sara Duterte. This is about the will of the Filipino people. Kaya nandyan yan. Ano po? Kaya nandyan yan. Kaya, ewan ko, putek na yan, parang piyestahan sa Pilipinas ngayon. Yung iba, nakita ko, gusto pang magpalit yun. Dahil dito. Dahil impeach na ang vice-presidente sa Kongreso. O, di ho ba? Hindi nyo pa nakita yun, hindi nyo pa napansin yun, Pulong. Ilan lang ang malungkot sa inyo? Kayo at China. Kayo at yung mga supporter ng China. O, kayo lang ang malungkot. Ano po? This will not end in their favor. Bukas po yung pagbabanta ni Pulong at ni Baste. Bukas po natin ng umaga itatopic yon. Ano?